Hi guys, my name is Mark Rentuaya. Hi everyone, I'm Kid Rich. Donna May Victoria Hasili. I think by I considered myself as a bisexual. I think bisexual. Sa likod ng bawat ngiti, may kwentong pilit ikinukubli. At sa likod ng bawat katahimikan, may boses na gustong mapakinggan. Pero paano kung ang katahimikan ay patuloy na isinasampal sa mga mamayan? Ang dokumentaryong ito ay kwento ng iba't ibang karanasan, takot, sakit at pakikipaglaban. Kwento ng mga taong pilit itinatago ang tunay nilang sarili para sa lipunan. At higit sa lahat, kwento ito ng mga boses na matagal nang hindi pinapakinggan. nung papasok ako sa taekwondo, sinabi ng mga kapasok ko bata, kung bata pa ako, di ba ba din ko? Bakit ka magta-taekwondo? Dapat panlalaki lang yan. Pero kung bading-bading dyan. So, till grade 10, parang, tuloy pa rin yung pag-ano nila. Pag binigyan sa akin na gano'n na. Lutong bading ka, di ba? Bakit ka maglalaro ng taekwondo? Kaya mo ba? Kaya mo ba yung mga lalaki na malalakas? Siguro yung mga tao sa paligid ko parang hindi masyadong open-minded sa mga, halimbawa, mga matatanda. Hindi sila ganun ka-open-minded sa situation ng mga kadayan namin. Siyempre, mostly bullying, catcalling, and one time then, during vacation po namin sa Taguig, family po yun, vacation. I think ganun din sa ngayon na nag-work na ako. Na-encounter ko pa rin siya until now. So parang hindi pa rin nawawala yung ganung situation. Mas yung tatay ko nakakaalata siya kasi di ba nga puro mga kaibigan ko, babae. Tapos sinasabi niya pag kumakain kami, minsan baka magbading-bading ka, papalit sa folder. Yung tito ko ba yung pinsan ko is katabi ko matulog. Then, 1 a.m., na-feel ko na parang may mahawak din sa bag ko. Then, ayun, hindi po nila ako doon. Feel ko nangyari yung mga gantong senaryo kasi depende sa kinalakayan ng bata or ng isang tao. Kasi minsan kasi nasa environment yun Kunyari sa isang environment na yun, puro homophobic yung mga tao. At parang kapag, di ba may mga taong kapag nakita ng bakla or tomboy, parang nasa utak agad nila na, kung ba din parang yan, ba't ganyan yung pangit naman yan, parang ganun. So depende sa environment ng kinalakayan. Yung pinakaunang rason nun kasi hindi sila open-minded. Dahil na rin sa generation gap. Kasi, mostly yung mga matatanda ngayon, parang sa kanila, nung sinauna nilang panahon, gano'n. Parang bawal sa kanila yung ganito, parang hindi nila tanggap yung mga gantong bagay, gano'n. Kasi, actually, nung way back 2016, dun ko lang na-found out na gano'n ako. So, nung mga time ko na yun, hindi pa sobrang open nun. Like, parang hirap na hirap pa ako nung kasama ko pa. Nung naging kami ng jowa ko, parang nahihirapan pa ako mag-open sa family ko. Ganun siya sa ibang tao. Kasi, hindi pa siya ganun ka-normalize. Unlike now, na siguro dahil na rin sa yung tinatawag nilang normalization. Parang kinasanayan ng mga tao na babae sa lalaki, yung lalaki para sa babae. Yun. Ang karahasan ay walang pinipiling kasarian. Para sa isang taong bisexual, ang mundo ay madalas nagiging entablado ng panghuhusga. Ayon sa Bill of Rights ng ating konstitusyon, bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon ng batas. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi kailanman naging sapat na dahilan upang ipagkait ang iyong karapatang pantao. Hindi mo rin kailangang patunayan na siya ay may kapangyarihan o posisyon sa iyo para makamit ang hustisya. Sa ilalim ng Safe Space Act of RA 11313, mahigpit na pinaparusahan ng anumang gender-based sexual harassment. Ito man ay walang pahatid na paghawak, malisosyong komento o pamabastos.
yung parang magiging voice ka na lang na, gusto ko maging voice para sa mga kagaya ko na kumbaga, hindi man kami pareho kagaya ng mga normal na tao, pero tao pa rin kami. Kumbaga parang, let's be a voice for each other or one another. Parang ganun. Kasi sa panahon natin, yung mga sinasabi nila na dapat magkaroon ng same-sex marriage or magkaroon ng, kagaya ngayon dito sa Quezon City, meron ng right to care. Pero, hindi ko alam kung nabalitaan nyo na, pero dito sa buong Pilipinas, 3 lang yung province na may right to care sa mga, parang magkaroon ng desisyon sa mga same-sex relationship. So, doon pa lang, makikita mo na meron ng discrimination na nangyayari. So, dapat inclusive sa isang lugar. Dapat sila. Kung bata pa lang, pag bata pa lang, parang gusto ko sa mga bata respect sa ibang tao. For me, since meron tayong law, gusto ko lalo pang mas pagtingin yung law natin. Kasi yung law natin dito, parang hindi pa siya masyadong na-emphasize. Kumbaga, meron pa rin talagang discrimination when it comes sa socio-economic status natin. Kasi, sabi nga nila, pag mayaman ka, mas may privilege ka. Pag mahirap ka, wala ka. Kumbaga, wala kang kapangyarihan. So, gusto ko, i-checks mo na pa na suprin yung mga ganitong bagay, yung mga ganitong issues. Gusto ko, pag nag-ano ko na or pag may law tayo, mas mapapala ko pa yun and lahat ma-accommodate yung law na yun and at lahat ay may karapatang bumoses tsaka gusto ko rin na yung nilalanin and yung mga issues kasi gusto ko lalo silang magtanda and malaman nila kung anong tama at mali sa ginagawa. Siguro yung kung ano man yung nararanasan nyo na, kasi alam ko naman lahat naman kami, pare-pareho na nararanasan. So siguro nasa sa kanila na lang kung paano nila ititik. Ako kasi sa akin, yung perspective ko, tinik ko siya as a good thing. Kasi, kumbaga, kung yung mga tao sa paligid mo hindi malawak yung pag-iisip, ikaw na lang yung mas umintindi sa kanila. Kumbaga, mas lawakan mo na lang yung pag-iisip mo kasi ikaw yung mas nakakaintindi. Kasi hindi mo naman mapipilit yung isang tao na dapat ganito yung isipin mo sa amin. Kumbaga parang hindi mo naman sila mapipilit na dapat ganito talaga yung tingin mo sa amin, na huwag ka nilang i-judge. Pero yun, siguro mas maganda na lang unawain na lang sila, mas lawakan mo na lang yung Kasama na hindi nagawa before bumoses and natakot ako and nanahimik lang ko kasi syempre bata pa ako noon and medyo kasi ako mayan kasi ako and gusto ko lang intip ko lang yung mga ganitong bagay. Yan. Gusto ko magkaroon sila ng lakas ng loob and pag nakakaranas sila ng mga ganong bagay, gusto ko huwag silang matakot at bumoses sila at magsumbong sa mga malalapit na kaibigan or ating mga kaukulan kasi hindi lang natin masusolusyonan yung mga ganitong bagay at magkakaroon din tayo ng reflect sa sarili natin na magkaroon tayo ng courage, lakas ng loob at malalaman din natin kung saan yung kanilang kakayahan para matapos ang ganung mga suliran. Masabi ko sa kanila, kailangan nilang magkaroon ng speak up, confidence. Yun. Para if ever man nabubuli sila, nagkakayahan sila. Parang wag niyong pabayaan yung sarili nila andun lang kayo sa cycle na lagi kayong binubuli, lagi kayong pinagsasabihan ng kung ano-ano. Kailangan magtuto tayong lumaban kasi tao din naman tayo, di naman tayo, di naman tayo, ibang lahi. Kaya, bilang masabi ko, tulad, stay who you are. Tapos, galingan mo palagi. Bilang. Ang karapatan na hindi pribilehiyo, bagkus ito ay para sa lahat. At ang pagpapakato sa sarili ay hindi krimen dahil ito ay isang pangunahing karapatang pantao. Respeto at pagtanggap ang susi para sa maayos at magandang kinabukasan dahil walang kasarian, itsura o pagkatao
ang dapat ginagawang dahilan para mawalan ng respeto. At walang sino man ang dapat masanay sa sakit para lang matanggap. Ito ang kanilang kwento, ito ang kanilang laban. Hi guys, my name is Mark Rentuaya. Hi everyone, I'm Goodrich. Donna May Victoria Hasni. Ito ang Voices of Equality.